Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 16 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayon ay ang panibagong series about full armor of God at ang topic po natin ngayong araw, August 12, 2024 ay Armor of God, Belt of Truth. At ang scripture po natin ngayon ay Ephesians 6 verse 14a. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh of blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the armor of God so that when the day of ever comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Sa Tagalog naman po, bilang pagwawakas, magpatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot nyo ang buong kasuotan, pandirigma sa loob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang mga pakanan ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala, sa kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin nyo ang kasuotang pandirigma na mula sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Teaching number 1, demons are real enemies. Ang mga demonyo daw po ang totoong mga kalaban dahil kumikilos ang dyablo para wasakin ang magandang plano ng ating Diyos o magkaroon ng harmony sa ating mundo. At ang mga bawat bansa ay di magdigmaan, pero ang ginawa ng dyablo ay wasakin ito at ang mga magagandang plano ng ating Diyos. Teaching number 2, demons aim to destroy God's worlds. Ang mga demonyo daw po ay layunin o balak nila ay wasakin ang human relationship na disenyo o plano ng Diyos ay mapag-ayos yun. Example po nito ay pagsira sa relationship ng bawat tao, katulad ng pagsira ng relasyon nyo ng kaibigan mo, ng mga pamilya mo, ng mga churchmate mo, at iba pa. Teaching number 3, demons fight with lies but we fight with the truth. Ang dyablo naman po, ang panlaban niyan ay kasinungalingan. But we fight with a truth. Dahil ang ating Panginoon ay tinanggalan ang mga demons o demonyo ng authority, kaya ang panlaban nila ay puro kasinungalingan lamang. Application number 1, wage war against our real enemies. Pag tayo ay nakikipaglaban, ang war natin ay laging dapat sa mga dyablo o kaaway. Dahil pag may relationship tayo sa bawat isa, lahat dapat tayo magkakakampi at di magkakaaway. Ang kaaway lang natin ay ang mga dyablo o kasamaan na nagbibigay sa atin ng maling gawain para masira ang isang relasyon.
Application number 2, work towards restoration. Ang trabaho natin ay makipag-participate o mag-join sa ating Diyos sa lahat ng kanyang ginagawang pagsasaayos sa mundo. Sa lahat ng mga relationships, dapat ay maging peacemaker tayo, magkaroon ng maayos na kaayusan at hindi nag-aaway-away. Dahil ang tanging gusto ng ating Diyos ay ang mundo ay magkaroon ng kaayusan or restoration. Application number 3, where the belt of truth. Ang belt of truth ay ang o siyang nagbibigay sa lahat ng katotohanan. At yun ang katotohanan ng Diyos. Kaya kung ano man ang mga kasinungalingan na sinasabi niya ni Satanas ay malalabanan natin ito ng katotohanan ng Diyos. Discussion: how can we practically fight the lies of Satan with the truth of God? For me, I can fight the lies of Satan with the truth of God by His words and by knowing that I am a child of God. And I know that God's always love us and never judge us. If Satan gives us judgment, I can fight with truth of God. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.